pong partnership ho natin, yun pong may kaugnayan ho dito po sa Dugong Bombo Bloodletting Activity comes November 15 at syempre sa inyo pong hanay ho sir, kumusta ho ba pala yung pong mga kondin ho, ito pong mga supply ng dugo ho sa ngayon sa mga blood banks dito po sa atin hong lalawigan ho sir? Yun, magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa Bombo Radio at magandang umaga po sa ating mga anchor dyan, Bombo Carvin. Tungkol po sa dugo natin ngayon, no, yung status ng dugo natin sa Red Cross ay okay po yung mga supply natin sa ngayon kasi tuloy-tuloy naman po yung mga bloodletting activities natin. Yun lang, pero yung mga pangangailangan ng dugo sa araw-araw, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, nauuso na naman po ang dengue. May pailan-ilan na dengue cases tayo na nangangailangan ng dugo. Siyempre, yung mga nanganganak, mga na-aksidente at saka nagda-dialysis, kailangan talaga nila ng supply o permanent supply ng dugo. Kaya po tayo laging humihingi o ng support sa mga ating mga partners ng bloodletting activity. Kaya po kami sa Red Cross, sa Bella Chapter, ay malaki ang pasasalamat sa ating Bombo Radio, no, na laging taon-taon nagkakandak ng bloodletting activity para ma-maintain natin yung mga needs ng dugo, lalo na sa mga taong vulnerable na may mga sakit at saka yung mga nanganganak na kailangan ng kaagarang tulong ng dugo. Yun po. Opo, sir. So far ho, sir, no, kung pag-uusapan, enough pa rin naman yung supply ho ninyo ng dugo sa ngayon, sir? Opo, enough naman po yung ating supply ng dugo. Marami din tayo sa Philippine Red Cross in case na magkaroon ng kulang. Meron tayong mga other chapters na magsusupport sa atin na magbigay ng dugo para sa atin. Opo, sir. Sir, ano po yung mga months na yung pong pinakakakaunti ho yung mga nagdo-donate ho, sir? Ang pinakamahirap na buwan na sabi sa experience ko, no, ang lean month talaga natin ay nasa December and January. Lalo na rin pagdating ng November, December, January. Yan po yung nagkakaubusan o nagkukulang din talaga tayo ng dugo sa mga panahon na yan. Kaya po, yun nga po, kami ay nagpapasalamat muli sa support nyo sa Red Cross dahil nami-maintain natin yung kakulangan dahil meron po kayo na nag-donate sa amin. Opo. Sa mga ganyan hong mga panahon, sir, usually, paano ho yung ginagawa ho ninyo para lamang ho makatulong pa rin dun sa mga kababayan ho nating nangangailangan ho? Aside from dito po sa atin hong mga isinasagawa na bloodletting every November po, sir. Yun. Ang ginagawa po namin ay nagkakandak po tayo ng bloodletting pa sa mga ibang agency. Ina-encourage din natin yung mga walk-in donors. For example, yung mga kabataan na nag-walk-in sila doon sa ating office. Kaya po na maintain pa rin natin yung ating blood supply kahit paano sa mga panahon na din yung ating yung kakulangan ng ating dugo. Opo. Yes, sir. And syempre, sir, pagdating ho dito po sa mga benefits ng pagdodonate ng dugo, ano ho ba yung mga pwedeng maging benepisyo ho nito? Una, doon po sa nagdodonate at lalong-lalo na sa mga nakaka-receive ng mga dugo ho, sir. Ayan. Ang advantage po pag nagdodonate tayo, nagkakaroon po ng regulation o yung ating circulation, no, ng dugo sa ating katawan ay napapaganda. Yung parang epekto po nito pag nagdo-donate kayo, parang nag-change oil kayo di ba yung sasakyan natin, pag change oil nyo, yung sasakyan, gumaganda yung takbo ng sasakyan. Ganon din po yung tao, pag nagdo-donate po yung tao, nagkakaroon ng pagganda ng circulation ng blood sa katawan nila. Number 2, mas nagiging healthy yung blood natin nagiging healthy o yung katawan natin nagiging healthy. Plus, na-check din natin yung mga sakit doon sa ating dugo. So, yun po yung advantage nun kasi nagkakaroon tayo ng parang free check-up na kasi sinecheck yung dugo. Pag healthy siya na pwedeng ibigay sa tao, no, o i-transfuse sa mga pasyente natin,
na-check yun. Ngayon, kung meron po kayong sakit doon sa inyong dugo, ang pwedeng kwan doon, i-advise din po namin kayo kung pwedeng magkakaroon kayo ng consultation sa amin. Ibigyan po namin kayo ng tawag nito, consultation. Opo. Sa blood screening nyo, sir, may mga instances ba talaga na halimbawa natutuklasan na may sakit? Anong klaseng sakit, sir, yung madalas na nade-detect pala? Yun, pag na-test po yung dugo natin, tinetest po yan sa HIV, HEPA, syphilis, malaria, yun po yung mga chinecheck natin na sakit. Kaya po yun yung ibig sabihin, pag ita-transfuse na ibibigay na natin sa pasyente, sure na walang sakit yung dugo na binibigay natin. Kasi may screening. So, na-inform naman ho yung nag-donate kung sakaling may natuklasang sakit doon sa dugo? Yes po. Yung ini-inform natin yung mismong nag-donate. Kaya doon sa screening natin before ng donation, yung mga forms na binibigay natin sa kanila, dapat finifill up nila ng tama yung kanilang forms, no? Para at least in case na magkaroon tayo ng yun nga, yung doon sa pasyente natin, si Red Cross na medtech lang natin ang pwedeng magkaroon ng connection o sila lang dalawa. Hindi po talaga kinakalat yung information na doon sa ibang tao. So, may secrecy doon sa information na yun. Opo, sir. Sir, binabanggit niyo ho yung parang bang kapag ikaw ay nag-donate ng dugo, para bang nagpa-change oil ka or kung ano pa man kasi napapalitan ng bago yung dugo. Pero tanong nung iba ay baka naman matagalan ako bago maka-recover mula dun sa nawalang 200cc. Tama ko ba? 200cc usually? Hindi po nang ganun. So, within 24 hours po ay magkakaroon na tayo ng mag-change na po yung dugo. Yung bone marrow natin, nag-create na siya ng panibagong dugo. Opo, sir. And, syempre, sir, as to dun sa qualification ng mga pwedeng mag-donate, kasi yan din po yung tinatanong ho nung iba, pwede ba akong mag-donate kung ito lang yung edad ko, ito yung sitwasyon ko, or ganito yung edad ko na, pwede ba akong mag-donate pa rin? So, ano po ba yung mga qualifications pala, sir? Para ho at least ay may ready na ho ng mga kababayan ho natin kung pwede ho pala silang mag-donate or hindi po? Opo. So, yung pwede pong mag-donate is 18 years old pataas, no? Pwede silang mag-donate. Number 2, dapat sila ay healthy. Wala po silang sakit, walang sipon, walang ubo, walang lagnat, no? Pangatlo, dapat po hindi sila nakainom sa gabi ng alak. So within 12 hours, hindi po sila nakainom ng alak. Tapos, sa babae, dapat wala pong munang dalaw. Yun po siya. Opo. Sir, pagdating ho diyan po sa mga, halimbawa, walang sakit, paano yung mga nagtitake ng vitamins or vitamins lang naman, hindi naman siya gamot, for example? Or halimbawa, paracetamol na lang, pwede po ba yun? Pag mga vitamins, okay lang po yun. Pero pag mga maintenance, may high blood, may diabetes, meron na talagang mini-maintain na gamot, hindi pwede. Mati-check naman po yun doon sa screening. Pero pag may high blood po, mataas talaga yung kanilang hypertension at saka yung diabetes, hindi na po natin yun pinapakunan ng dugo. Sir, as to dun sa mga minors, pwede rin ho ba? Halimbawa, marami rin ho yung mga kabataan ho, sir, na gusto rin hong mag-donate sometimes na yung 17 years old, pwede na po silang mag-donate. Pero dapat meron po silang parent consent. Ano po yung pinaka-kwan pala, sir? Baseline ng bigat ng katawan? Or ayun, yung 50 kilos pataas, pwede po silang mag-donate. Okay. Nakalimutan ko.
Sige, sir. Sir, So 50 kilos pataas po. Sige po. Sir, maraming salamat and I hope ay talagang nabigyan ho natin ng mga impormasyon, yung mga kababayan ho natin, kaugnay ho dito po sa, syempre, kaugnay ho dun sa mga qualifications na rin ho para ho sa pagdodonate ng dugo. And if ever na may mga nais na lamang ho kayong idagdag, sir, ibibigay ko na lang po yung pagkakataon po. So muli po, maraming salamat po sa support ng ating Bombo Radio sa Philippine Red Cross. Dahil sa ginagawa niyong activity na to ay marami po tayong natutulungan at nasisave na tao, no? Na lalo na sa mga nangangailangan ng dugo. Gayon din doon sa mga donors natin, ni-encourage po namin kayo na pumunta at sumali sa Dugong Bombo sa darating na November 15 para sa ating Dugong Bombo. So yun po, thank you and God bless, more power po sa Bombo Radio natin. Alright, sige po. Salamat din po sir sa inyo pong oras and again, magandang umaga ho. Thank you. Si Sir Mark Oliver Alimok, mga kabombo, ang officer, ang tagapamahala po ng Philippine Red Cross Isabela Chapter. Yan. So, dun sa mga kabombo ho natin, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, yan po yung pong importansya ho ng pagdodonate ng dugo, especially sa mga lean months. No? Kung nag-donate naman na ho kayo sa November, for example, di ba? Yan po ay something na magagamit na ho sa susunod na buwan rin ho, no? At syempre, no, kung sakali man ho mga kabombo na nakiparticipate ho kayo riyan sa atin hong bloodletting activity, maliban ho dito po sa mga benefits na nababanggit ho kanina, no, ng mga para ho sa mga donors, no? Kasi sa mga nagdo-donate ng dugo, mayroon pong mga benefits ho yan. For example, yung pong mga panibagong mga dugo na dadaloy sa atin hong mga ugat. That's one thing, no? Aside from that, yung pong nati-check rin ho, yun pong dugo ho natin, no? Kung meron man ho tayong karamdaman, at least malalaman ho natin roon. At i-inform ho tayo na confidentially, no? Ibig sabihin, kayo lang ang nakakaalam. I-inform ho kayo kung meron ho kayong karamdaman, for example. So, at least parang check up na rin ho siya, no? Parang, anong tawag dyan? Parang susuriin na ho kung meron po bang sakit doon po sa dugo. That's one thing na maganda ho about dyan. Pero meron din ho tayong ibibigay na mga t-shirts, di ba? Hot meals, at mga iba pa na ibibigay ho natin sa mga blood donors. So that's the one thing, no, na maganda rin ho para ho dito po sa mga kababayan ho natin. So again, magpapaanyaya ho tayo muli mamaya, no? Kung dito ho sa Cauayan City ang pag-uusapan, syempre gaganapin din ho yan November 15, no? Diyan po sa FLD Coliseum ho tayo mga kabombo, dito ho sa lungsod ng Cauayan. So mamaya, no, ipapaliwanag pa po natin yan. Pero syempre maiba muna tayo mga kabombo, balikan ho natin mamaya ho yan. Maiba muna tayo, dito muna tayo sa atin hong mga makakapanayam this morning din ho. I-check rin ho natin yung makakaugnayan ho natin ngayon pong umaga sa hanay naman ho ito, no? Sa mga balita naman ho natin sa pambansa, no? Balikan pa rin ho natin yung bloodletting activity ho ng Bombo Radio Philippines mamaya, yung dugong bombo ho natin. Sa pagkakataong ito mga kabombo, makakaugnayan ho kasi natin ang isa hong political analyst, no? At the same time ay constitutionalist. At ito po'y para ho pag-usapan yun pong budget insertion na aabot ho sa 100 billion pesos, no? Sa Senate pa lamang ho yan, no? At yan po'y sa halos lahat daw po ng mga senador. So mamaya pag-usapan ho natin yan mga kabombo. Pero dito muna tayo sa atin hong mga paalala, 33 minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. Bombo Hanay Big Time! Ito talaga si Sixto.